Magandang umaga po muli sa ating lahat. Morning po. Okay, church. We gather today not because our lives are full, but because our souls are thirsty. No? And in a world that offers many substitute for joy and satisfaction, we come to seek the living God, the one our hearts truly long for. Ito ay totoo sa mga anak ng Diyos. And let us set aside every distraction and turn our eyes to the Lord, whose steadfast love is better than life. With expectant heart, let us worship the God who satisfies our deepest hunger and sustains us with his unfailing love. Now let us prepare our hearts as we worship and hear God's word from Psalm 63, verses 1 to 8. This is a psalm of David when he was in the wilderness of Judah. O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory. Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live. In your name I will lift up my hands. My soul will be satisfied as with fat and rich food, and my mouth will praise you with joyful lips. When I remember you upon my bed and meditate on you in the watches of the night, for you have been my help, and in the shadow of your wings I will sing for joy. My soul clings to you, your right hand upholds me. Tayo pong lahat ay manalangin, mga kapatid. Our gracious and loving God, we come before you in reverence. We ask for forgiveness and we acknowledge that every good and perfect gift comes from you. Lord, we confess that we often fall short uh, of living in a manner worthy of our calling. Patawarin mo kami, Lord, for our pride, for our impatience, and our unkind words, at sa aming mga failure to love as you have commanded us to love one another. Lord, cleanse us and help us not to grieve your spirit. Teach us, Lord, to forgive one another just as we have been forgiven in Christ. Nilalapit po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat po ng aming mga pangangailangan at kinikilala po namin na wala po kami magagawa kung hiwalay po kami sa iyo. Pagkaloob mo po sa amin ng araw-araw na biyaya upang patuloy po kaming makasunod sa iyo. Bigyan mo kami ng karunungan upang gumawa ng mga bagay na makadiyos, especially, Lord, when deciding on things na makakaapekto po sa aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas upang magtiis po kami sa gitna ng mga pagsubok po na aming nararanasan. Dalangin po namin, Panginoon, na tulungan mo kami na patuloy na lubos na umasa sa iyong salita at makasunod po sa iyong mga commandments. Lord, you are our healer. You are our refuge. Papasalamat kami for bringing healing to Pastor Joe. We pray, Lord, na bring healing, Lord, to those who are sick. Yung pong mga nasa aming mga kalipunan at mga relatives namin, mga kaibigan namin, bring comfort to them, Lord, especially those who are suffering, to those who are weighed down, Lord, by fear, by anxieties, by grief, mga iba't ibang klaseng problema at mga pagsubok. We ask, Lord, na ang iyong mapagpagaling na biyaya maging patotoo ng iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. And of course, to those who are not uh, saved, we pray, Lord, na yung mga nararanasan po nilang mga trials ay maging daan for them to come before you as they hear your word. Lord, we thank you for the salvation na meron kami in Christ. Thank you for the gift of your word and for the abiding presence of your Holy Spirit na nasa amin pong mga buhay. We thank you, Lord, sa mga panalangin na nasagot sa amin, sa mga provisions na araw-araw mo sinusupply sa amin, sa mga guidance, Lord, sa mga opportunities na nagbubukas sa amin, lalo na sa mga pagkakataon na kinakailangan namin siya. Maraming pong salamat, Panginoon, for your goodness. And teach us, Lord, na maalala namin ito
ang iyong kapayapaan, ang iyong faithfulness para maging testimonya ng iyong kabutihan sa aming buhay. Panginoon, dalangin po namin na palalahanan mo po kami, pagkalooban mo po kami ng ng lakas, Panginoon, na magpatuloy sa iyo. Dalangin po namin, O Diyos, na ah, i-remind mo kami, Panginoon, ng iyong sakripisyo ah, bilang mga anak mo as we partake of your um, body and blood sa araw po na ito ng aming communion. Um, Alisin mo ang pagkakahati-hati, Panginoon, mga kapaitan sa aming mga puso, ang pagiging makasarili. We pray, Lord, that you forgive us, Lord, sa mga bagay na iyon. Turuan mo po kami na maging isa so that people around us will know that we are your disciples. Lord, ingatan mo kami laban sa mga schemes ng kaaway. Patuloy mo kaming bantayan ng aming mga puso at isipan, ng aming pamilya, ang aming iglesia. We pray, Lord, for the church leaders. We pray for the deacons, the ministry leaders, sa mga anak mo, Panginoon, na pinagkalooban mo ng gifts to minister. We pray that you help us use them so that your name be glorified. At nang sa ganon, Panginoon, maging daan ito para kami ay ma-encourage at magpalakasan sa isa't isa. Dinadalangin din namin ang iyong tagapagsalita for this day. We pray, Lord, na gabayan mo siya as he uh, spread your word. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong banal na spirito ang magturo sa amin, magpaalala sa amin, at magbigay din sa amin ng lakas to obey, to exercise yung mga natutunan namin sa aming practical na pamumuhay. Panginoon, we lift you up, the leaders of this country, our nation. Bantayan mo, Panginoon, ang mga kanilang mga kilos. May you expose those who are corrupt leaders. We pray na maging daan yon for them to be saved. And we pray, Lord, to those who are believers sa leadership o sa political leadership ng aming bansa, nawa sila po ay maging ehemplo. Bantayan mo sila for they are in alliance then. Tulungan mo sila, Panginoon, na hindi maging compromising sa kanila pong pamumuno. Guard them, Lord, sa mga distractions at sa mga hindi magandang gawain. Dalangin namin, Panginoon, na makapamuhay po ng payapa ang bawat Pilipino sa pamagitan ng mga leaders na itinalaga mo. Higit sa lahat, ang dalangin namin ay ang kaligtasan nila, Panginoon, spiritually. Hindi lang po sa spiritual, kundi sa pang-araw-araw nilang buhay because we know the dangers na kinakaharap nila as they lead this country. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming Diyos na aming matatawagan. Alam namin na ikaw ay sumasagot sa aming mga dalangin. Just give us patience and hope as we wait for your answers dito po sa aming dalangin. Ito po ang aming dalangin sa iyo. May pasasalamat sa pangalan po ng aming nag-iisang tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, let us continue to worship the Lord sa pamagitan po ng ating pag-aawitan. Good morning, everyone. And let's greet one another. May we please stand and join us again and as we sing Forgiven. Lord, forgive us for our pride
when our faith becomes a show, dressed in righteous deeds to hide all the stains below. We'll judge your sons and daughters for the sin that is wrong. May we now forgive each other and lay down our stones. Forgiven, forgiven, through the blood of Christ we are forgiven. Lord, forgive us for our love of the things we wish to know. We forsake the feast above for all the crumbs below. Though you made us sons and daughters, we do not the world to sow. May we find our greatest treasure is in you alone. Forgiven, forgiven, through the blood of Christ we are forgiven. Forgiven, forgiven, through the blood of Christ we are Lord, forgive us for our shame when we can't release the past, when we're quick to take the blame, but forget we're free at last. We avoid your sons and daughters for the fear we don't belong. Give us eyes to see each other in your only Son. Forgiven, forgiven, through the blood of Christ we are forgiven. Forgiven, oh, forgiven, through the blood of Christ we are forgiven. Please join us again as we sing You Are God Alone. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are
are God alone. From before time began, you were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. 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 You are God alone. From before time began, you were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You may now all be seated. Magandang lakas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Yan, good morning. And before we begin our sermon this morning, I would like to welcome each and every one of you. And of course, our guest today, Kuya Roy, thank you for coming. Si Jo Marie, thank you. Let us all stand and let's welcome them. Ayan, thank you for coming. Ayan, it is a joy to see all of you today. Thank you for joining us in our worship service. Good morning. Yan. Kung alam ko lang sana na si Kuya Emar ay nandito, ay mag-special number sana siya. Okay, so let's begin our topic today. Our sermon title is The Love of the Apostle Paul
for the church. It is found in Colossians chapter 1, verse 24. One verse only. All right, so let us all stand together and let's read our scripture reading found in Colossians chapter 1, verse 24. Ready? Begin. Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, that is the church. God bless the reading of his words. Let's pray. Panginoon, maraming salamat pong muli sa extension na ibinigay niyo po sa aming mga buhay. Salamat po na sa maayos po kami na kalagayan ngayon na maari kaming makapakinig ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, na meron po kaming kalayaan dito sa aming bansa. At kung nasaan man kami ngayon, Panginoon, maraming salamat po sa inyong paggabay na binigay niyo po, Panginoon, sa amin. Maraming salamat po sa wisdom na bibigay niyo po, Panginoon, sa amin. Tulungan niyo po kami, Lord, na papaano namin maisapamuhay ang inyong salita at gawin ang ministry ninyo ng maayos sa inyo pong kalooban. Salamat, aming Panginoon, na maari po kaming makalapit sa inyo sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo dahil po sa kanyang napakalaking sakripisyo para po sa amin, ang pagbibigay ng kanyang buhay para po sa amin, para po sa kapatawaran po ng amin pong mga kasalanan. Tulungan niyo po, Panginoon, kami sa mga oras na ito. Nawa po, Panginoon, kayo po ang mabigyan po namin ng kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po kayong maupo. Alam po ninyo, palagi kong nababanggit, maraming tao, sinasabi nila, si Jesus, oo, pero ang iglesia, hindi. Sinasabi nila yon. O kaya, mahal ko si Jesus, pero hindi nila mahal ang iglesia. Maraming ganyang mga tao na sa tingin nila, ang iglesia po ay hindi mahalaga. Sabi nga ang Diyos ay gumawa ng mga kagilagilalas na mga gawain sa buhay ng isang tao, maski walang iglesia. Maniwala man kayo o sa hindi, nakakalungkot po sapagkat marami pong mga ganitong Kristiyano na ang sa tingin po nila ang iglesia ay napaka-babaw o hindi napaka-importante. Ito yung estado ng puso ng marami po sa kanila. Maraming mga Kristiyano ganyan, no? Na nakaupo sa iglesia, na ang tingin po nila sa iglesia ay hindi importante. Hindi nila tinuturing na seryoso ang kanilang pagtingin at tungkulin sa loob ng iglesia. Makikita po natin ang kanilang pag-uugali at ang kanilang commitment. Gaano nila ito kamahal. Ang kanilang paglilingkod ay makikita natin sa kababawan ng kanilang pagtanaw sa iglesia. Tinatanong natin, ano bang problema ng mga professing Christian ngayon? Bakit ganito na lamang ang sagot nila? Ang kanilang tingin sa iglesia ay napaka-babaw, hindi importante. Dito sa passage natin pag-aaralan sa umagang ito, dito ipinapakita sa atin sa verse 24, ipinapakita po sa atin dito ni Apostol Pablo na malayo yung kanyang kaisipan na ang iglesia ay tanawin niya na ito ay may kababawan o napakababa. Sa kabaliktaran, para po sa kanya, makikita po natin ang pagtingin po ni Apostol Pablo sa iglesia ay napaka-importante. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo po ay nagdusa. Handa siyang ibigay ang kanyang buhay. Handa siyang maglingkod para sa iglesia sapagkat alam niya at ang tingin niya sa iglesia ay napaka-importante. Alam niyo ba, sinasabi yan sinabi niya yan sa 2 Corinthians chapter 12 verse 15. Sinabi niya, I will most gladly spend and be spent for your souls. If I love you more, am I to be loveless? Yan ang puso ni Apostol Pablo. Yan po ang kanyang pagtingin sa iglesia. Handa siyang ibigay lahat, pati ang kanyang sariling
buhay handa niyang ibigay para sa iglesia. Kilala niyo po ba si Ninoy Aquino? Sino po bang hindi nakakakilala kay Ninoy Aquino po dito, di ba? Ano po yung pinakatanyag niya na pananalita? Ha? Ano sabi niya? The Filipinos are worth dying for. Para sa isang worthy cause. Karapat-dapat na kadahilanan ng isang tao na handa niyang ibigay ang kanyang buhay, magdusa para doon sa higit worthy cause para tayo'y magdusa. No? Ganon din po ba tayo? Sa iglesia, handa po ba tayong ibigay ang ating buhay dahil sa worthy cause? Ang kapakanan ng kanyang iglesia. Para kay Apostol Pablo, ito yung pinaka-worthy cause. Handa siyang magdusa. Handa siyang mamatay para sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat po ni Earl Blackburn, yun po ang makikita natin. Sabi niya sa aklat niya, Jesus loved the church, and so should you. Yan po ang nakasulat po doon, no? Sa aklat na yon. Ipinapakita niya na ang iglesia ay talagang minamahal ni Panginoong Hesukristo sapagkat ibinigay niya yung kanyang sariling buhay para dito. Sino ba ang iglesia? Sino ba ang iglesia? Tayo, no? Ang Panginoong Hesukristo ay binigay niya yung kanyang sariling buhay para sa iyo at para sa akin. At alam ni Apostol Pablo 'yon. Ano? No, ang bawat mananampalataya din dapat mahalin din ang iglesia. Nakuha niyo po ba 'yon? Mahal niyo po ba ang inyong katabi? Amen. So, so yun ang sinasabi ng aklat. Sabi ni Earl Blackburn, and so should you. Minahal ang Panginoong Hesukristo ang iglesia. Kailangan mahalin din natin ang iglesia. So ang mensahe natin para sa umagang ito, ang halaga ng iglesia na kung saan si Kristo ay nagmahal at ibinigay niya yung kanyang sariling buhay para dito. Ang pinakadakila o mataas na dahilan para sa mananampalataya na magsakripisyo at maglingkod ng buong puso. Mga kapatid, the church whom Jesus loved and gave Himself for her is the greatest reason for believers to sacrifice and serve wholeheartedly the church. So basahin ko po ulit ang talata natin ngayon para hindi niyo po makalimutan. Sabi ni Apostol Pablo, hanggang verse 25, babasahin ko, Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions, for the sake of His body, that is the church. Verse 25 says, of which I became a minister, according to the stewardship from God that was given to me, for you to make the word of God fully known. Maganda po ito sa Tagalog. Basahin ko sa Tagalog. Ngayon nagagalak ako sa aking mga pagtitiis alang-alang sa inyo at sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan na siya ng iglesia. Ako ay naging ministro o lingkod nito ayon sa katungkulang ipinagkatiwala ng Diyos sa akin para sa inyo upang lubos na maipahayag ang salita ng Diyos. So titigil muna tayo doon sapagkat ang aking notes ay hanggang hanggang 25 lang, no? Pero kung ating tatalakayin ito hanggang verse 29 ito. All right? So hanggang baka pag tinalakay ko hanggang verse 29, ayaw ko naman po kayong gutumin. Okay? So kaya sa susunod na lamang po, no, kapag ako ay naka-schedule po. Now dito po sa talatang ito, maliwanag po nating makikita yung pagmamahal ni Apostol Pablo sa iglesia. Yan ay malinaw na makikita ho natin sa verse 24. And then, yung sumunod dyan ay makikita natin ang pagmamahal ni Apostol Pablo sa iglesia at ang kanyang katapatan at pagtupad ng kanyang tungkuling ituro at ipangaral ng lubos ang salita po ng Diyos. Ngayon, tignan natin ang pagmamahal ni Apostol Pablo sa iglesia. Ang sabi niya sa verse 24, Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions, for the sake of His body, that is the church, of which I became a minister. Di ba sabi? Alam niyo no, itong talatang ito ay punong-puno po ito ng kapahayagan ng pagmamahal ni Apostol Pablo sa iglesia. At yun ang gusto kong tignan natin at matutunan.
ang pagmamahal sa iglesia. Makikita po natin ang pagmamahal ni Apostol Pablo sa iglesia ay isang bagay na nagtutulak sa kanya upang upang kusang loob siyang maglingkod para dito. Nagets niyo po ba mga kapatid? Yun yung nagtutulak kay Apostol Pablo para maglingkod siya doon sa iglesia dahil mahal niya ang iglesia eh. Di ba? Makikita natin yung pagmamahal ni Apostol Pablo. So, he loves, makes him willing, a servant of the church. Siyang iglesia na ako ay ginawang ministro. Ang sabi niya, of which I became a minister. Napakahalaga po nito. Sa verse 23, makikita po natin, kung babasahin niyo po pa atras, sabi doon ni Apostol Pablo, na siya ay ministro ng ebanghelyo. Diba? Inulit niya yung parehong pananalita, ngunit ngayon, dito sa verse 25, siya ay ministro ng mismong iglesia ng Panginoon. So yun po yung makikita ho natin. Ang gusto kong tignan natin, ang pagkilala una ni Pablo sa kanyang tungkulin bilang ministro ng iglesia na ito ay galing sa Diyos. Nakuha po ba ninyo? No? Ito mismo ay isang pagtawag sa kanya na maging lingkod sa iglesia ng Panginoon. Si Pablo po ay hindi po niya pinilit ang kanyang sarili upang maging ministro ng iglesia. Hindi niya inappoint ang kanyang sarili. Maliwanag na sinabi niya, ako'y ginawang ministro nito. Ako ay ginawang lingkod. Ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo ang nagtalaga sa kanya sa gawaing ito. Sa Acts chapter 9, doon sa daan ng Damasco, doon po siya, naaresto po siya doon dahil po sa paglilingkod niya sa Panginoong Hesukristo at dahil doon ay ano po nangyari po sa kanya? Nabulag po siya ng 3 araw at tinawag si Ananias, diba? At upang tanggalin ang pagkabulag ni Apostol Pablo, nagreklamo nga si Ananias sabi niya, kilala kong taong ito Napakalupit niya sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Paano ko gagawin yon? At dito, ipinahayag po ng Diyos kay Ananias ang pagtawag kay Apostol Pablo. Sabi sa verse 15, 16, sa Acts 9, but the Lord said to him, go, for he is chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel, for I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Yun po ang pagkatawag. At kinikilala ni Apostol Pablo yung kanyang buong paglilingkod sa Panginoon sa ministeryong ito. Now, yung salitang minister po dito mga kapatid ay hindi po ito nagde-describe ng isang opisina, ng isang occupation, ng isang mataas na katungkulan. Ang ginamit po na salita po dito ay diakonos. Diakonos. Yun yung salita sa mga officers ng diakonos, serving tables. So yun po ang ginagamit po dito. Kaya nga yung NIV, kung babasahin niyo po yung NIV, tama po yung kanyang salin doon, servant, hindi minister. Alright? Sapagkat yun po ang kahulugan sa original, diakonos. Ayan. At kinikilala po ni Apostol Pablo na siya ay isang lingkod, na siya ay isang diakono, serving God's people in the church. Diakonos. Ayan. Alam niyo po ba, sapagkat alam niya na ang kanyang manunubos, ang ating Panginoong Hesukristo, ganito rin yung kanyang ginanap ang ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan niyo po. Mark chapter 10 verse 45. Sinabi niya doon, ang Panginoong Hesukristo mismo, sabi niya, for even the Son of Man came not to be served, diakonos, but to serve, diakonos, and to give His life as a ransom for many. Ito ang Panginoon, hindi siya pumunta dito upang paglingkuran. Nandito siya upang maglingkod sapagkat ang kanyang layunin ay iligtas ang kanyang bayan mula sa kasalanan at kahatulan. Dito, ang isang minister,
ministro o lingkod ay handa siyang ibigay lahat, pati ang kanyang sariling buhay para sa iglesia. Ang tunay na Kristiyanong tagapanguna, pakinggan niyo po ito, ang isang pastor, isang ministro, ay hindi siya tinawag sa buhay ng limelight. Okay? Ito yung problema sa technology po natin ngayon. No? Kapag nanonood po kayo ng internet, iba-iba po yung mga napapanood po natin mga pastor doon, sikat na sikat sila, yung timelight. Kumbaga, pag may conference or anniversary, iniimbita yung kilalang kilala. Ano? Yung pinapakinggan ng marami sa internet. Para ano? Para maraming dumalo. Tila tinataas ang tao sa ganitong kaparaanan. Pero makikita natin na hindi siya tinawag ng Panginoong Diyos sa ganon. Sapagkat ang isang tunay na lingkod ng Diyos, ang isang manggagawa ng Diyos, ay hindi siya tinawag upang maging sikat sa mundo. No, upang kilalanin ng mundo, upang kunin ang respeto ng mga tao, hindi po siya tinawag sa ganun. Tinawag po siya para ano? Maglingkod. Do you want to know a great pastor? Do you want to know a great pastor? Look at his life. Is he a real servant of God? Not seeking the approval of people, but the approval of his master. Yan ang dapat ninyong tignan sa isang pastor. Yung kanyang buhay. Gusto kong tignan natin yon. At natutunan ni Apostol Pablo ito mula sa Panginoong Hesukristo. Well, alam naman natin kung sino si Apostol Pablo, di ba? He accomplished many things in many ways as a pastor, as a minister, as an apostle, as a missionary. No one ever had accomplished what the Apostle Paul accomplished. Walang sino man ang makakapantay sa ginawa po ni Apostol Pablo po dito, sa mga natupad ni Apostol Pablo bilang isang manggagawa. Hindi ko pa naaabot, mga kapatid, yung nagagawa po ni Apostol Pablo. Walang-wala po yun. No? Pero, sa gayon, hindi lumaki yung ulo ni Apostol Pablo, yung kanyang mga accomplishment bilang isang manggagawa. Hindi niya po ito pinagyabang. Hindi siya naging diktador. Hindi siya naging autocratic. Sapagkat maliwanag sa kanya, bilang isang manggagawa, he stood his ground and sabi niya, I am a servant. I am a servant. Ito po dapat ang isaisip po lahat ng mga tinawag na maging pastor. Meron po ba dito gusto magpastor? Si Charles baka. Hindi natin alam. Di ba? Pag tinawag ka ng Panginoon, wala ka na. Hindi ka na makaka-atras talaga. Dapat ito ang sa isip ng lahat ng mga tinawag na mga pastor. At mga kapatid, tinawag tayong bilang mga lingkod, one way or other sa iglesia. Hindi man tayo pastor, but we are all servant in the church. We serve the same Lord. Amen? Hindi ako ang pinaglilingkuran nyo, kundi ang pinaglilingkuran natin ang Panginoong Hesukristo. So ang tanong, do you love the church? Walang konti lang Do you love the church? If you do, be a willing servant. Oh, may kakulangan dito. Pag nakita nyo yung kulang, edi willing kayong mag-serve. Huwag na kayong mag-antay na, hindi pa ako kinakausap ni pastor para mag-serve dito. Hindi. Dapat willing kayong to serve. Willing servant. Magkusang loob kang maglingkod para sa iglesia ng Panginoon. Alam niyo, naalala ko yung isang katatawanan lang. Ito'y katatawanan lang. Kami magkakaibigan several years ago. Pumunta kami sa SM. Nakita-kita kami doon, nagkahiwa-hiwalay. Tinawagan namin siya. So, sabi ko, asan ka na ba? Kanina pa kami dito. Sabi niya, dito ako sa Happy to Serve. Happy to serve. Ang sabi ko, ang SM ay punong-puno ng happy to serve. Diba? Sabi, ano bang ibang marka na makikita mo dyan? Di ba pag nasa SM ka, anong oras ba yung mapalakpak sila? Sabay-sabay silang papalakpak. Hindi sasabihin nila, happy to serve. No, kahit panlabas lamang yun.
Kasi pag hindi nila ginawa yon, baka ma-terminate sila. That's how we should serve the Lord in the church. Happy to serve. Why? Because we are all servants. Paano ba ako maglilingkod sa iglesia? Paano ba ako magiging masaya sa paglilingkod sa iglesia? Isang payo ko lamang sa iyo, kapatid. No? Na pwedeng ibigay sa inyo. Kung gusto paano ba ako maglilingkod sa iglesia? Ito lang ang payo ko sa inyo. Spend time in the church. Spend time in the church. Malalaman mo kapag ka palagi kang nandito. Malalaman mo saan part ako pwedeng maglingkod. Makikita mo yun eh. Makikita mo yun. No? Paano kung wala ka palagi? Wake up call sa inyo yun. Wake up call. Bakit ang daming napaka-aktibo, handang maglingkod, pero nasa sulok? Nagets ninyo yun? Gusto maglingkod, aktibo, pero nasa sulok. Walang ginagawa. Di ba? Ang payo ko lang sa iyo, you come here regularly. You come here regularly. Ang dami mga paraan maglingkod sa church, kapatid. Pumarito ka. Pumarito ka. Alamin mo. Gustong-gusto ko yung kantang, alam niyo yung Make Me a Servant. Paulit-ulit lamang po yung stanza nun eh. Ano sabi doon? Yung praise. Sa bawat stanza nun, paulit-ulit lang eh. Make me a servant, humble and meek Lord. Lift me up, those who are weak. And may the prayer of my heart always be, make me a servant. Make me a servant. Not tomorrow, not the second day, not next week, not next month, not next year. Kailan? Today. Make me a servant. Sana yun ang iyong panalangin, mga kapatid, Make me a servant today. Lord, in your church. Hanapin mo yon kung di mo, sino bang di nakakaalam ng kantang yun. Diba? Una, makikita natin dito, bilang manifestasyon ng pagmamahal ni Apostol Pablo sa iglesia, ay handa siyang magdusa, maski mamatay para sa iglesia. His love for the church make him willing and even rejoice to suffer for the church. Tingnan niyo yung verse 24. Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of His body, the church. Now, napakabigat po nito. The only way you can measure your love to someone is to look at it. How much are you willing to suffer for that loved one? Hindi nararapat sa isang mananampalataya ang karuwagan. Hindi niya iisipin ang kanyang sarili, kundi gagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang nagmamahal. A willing servant are willing na magdusa para sa kanyang iglesia. Now, sinasabi sa atin dito ni Apostol Pablo, now I rejoice in my sufferings. First thing, Paul rejoices in his sufferings. Alam niyo, hindi po itinuturo dito ni Apostol Pablo yung Gnosticism. Ano ba yung Gnosticism? Na mag-enjoy sa kanyang mga pain. Yung mga ini-inflict na mga pain sa kanyang sariling katawan. Alam niyo naman po sa Colossians chapter 2 verse 23, kinundina niya ito. Sinabi niya, these have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Maski anong gawin mong paghihirap sa sarili mo, ay hindi yan magiging sanhi ng isang kagalakan. Yan ang binabanggit dito ni Apostol Pablo. Ang kanyang kagalakan sa kanyang mga pagdurusa ay dahil meron siyang worthy cause. Nagagalak siya sa kanyang mga pagdurusa sapagkat ginagawa niya ito. Inihaharap niya ito sa ating Panginoong Jesucristo para sa kanyang Panginoon, para sa iglesia na kanyang sariling Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. Yun po ang kanyang layunin. Yun yung kanyang kahandaan, magdusa. Sapagkat meron siyang worthy cause.
Ito ay para sa iglesia ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi dito ni Apostol Pablo, makikita natin yan, Philippians chapter 4 verse 4, sa kabila ng mga pagdurusa niya, habang siya ay naglilingkod sa Panginoong Diyos, nasa loob po siya ng kulungan. Anong sinabi niya? Rejoice in the Lord always. Again, I will say it, rejoice. It doesn't matter kung naghihirap ka. If you are a believer, you rejoice. Hindi panglabas lamang, nagagalak sa iyong mga paghihirap sapagkat alam mo na ang iyong pagdurusa ay para kay Kristo, para sa kanyang iglesia. Para kay Pablo, ang pagdurusa niya ay hindi man lang ito mailalapit sa pinagdusahan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia. He is not even closer to what the Lord suffered for His church. Maliwanag po na sinabi niya yon. In my flesh, I am filling up what is lacking in Christ's affliction. Pinupunan ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman. Now, yung mga Katoliko po, no, yung mga Roman Catholicism, ginagamit nila po itong talatang ito to justify yung doctrine ng purgatory. Yung purgatory. Sapagkat sinasabi nila na hindi sapat daw ang pagdurusa ni Kristo para tayo ay maligtas. Hindi raw yung sapat ng lubos, no? Kaya yung mga mahal natin sa buhay na nasa purgatorio, kailangan nating silang tulungan para makatalon mula sa purgatorio patungo sa langit. Kasi hindi sapat yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo po ba, ito ay isang pang-iinsulto. Pang-iinsulto po ito sa ginanap na tungkulin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagliligtas, alalahanin niyo po yung konteksto nito. Makikita natin yung gawain ni Kristo na kanyang tinupad ay ang pagkasundo ang mga taong makasalanan sa Diyos, no? Mga taong kaaway, sa mga taong nasa puot, nasa hidwaan ng Panginoon. Mga taong makasalanan, anong ginawa ni Kristo? Ibinigay niya yung kanyang sariling buhay. Ibinuhos niya yung kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo. Ang kanyang katawan ay, ano nangyari sa kanyang katawan? Nabayubay. Naghirap ng lubos. Upang ano? Ipagkasundo ang mga makasalanan sa Diyos. Isa ka doon, mga kapatid. Isa ka doon, mga kapatid. At maliwanag kong ipinapakita sa inyo na yung ginagamit na salita doon sa pakikipagkasundo ay salitang apokalyasto. Apokalyasto. Hindi lang siya basta pakikipagkasundo, kundi buo, sakdal, lubusang pakikipagkasundo, thoroughly, completely, reconciled, hindi kulang, hindi kailangan punuan, sapagkat ang ginawa ni Jesucristo ay sapat na para ipagkasundo ang isang makasalanan sa Diyos. Sapat na ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So brethren, makikita natin dito ang puntos. Sinasabi lang ni Apostol Pablo dito na yung kanyang mga pagdurusa, gaano man ito kadami, kulang. Sabi ni Apostol Pablo, hindi man lang ito mailalapit sa pagdurusang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung si Apostol Pablo nagsabi ng gano'n, paano pa ako? Kulang pa. Di ba? Kung titingnan natin ang mga pagdurusa ni Apostol Pablo, hindi naman to gawaing biro eh. Alam ba ninyo, no? Pag binasa niyo po yung banal na kasulatan, makikita po ninyo, sinulat niya yung mga prison epistles. Di ba? Kasama po doon yung Colossians. Makikita natin na nakapiit siya sa Rome dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo para sa kaharian ng Diyos. Na naipit siya sa Rome, mula doon sa kanyang mga pagdurusang yon ay naisulat niya
itong sulat na ito. Isa doon ang Colossians. Kaya po mga kapatid, yung pagdurusa po ni Apostol Pablo, ay makikita natin hindi siya po biro-biro lamang. Nililiwanag ni Apostol Pablo para sa lahat. Alam ninyo, ang maging Kristiyano, hindi madaling bagay. Alam ninyo, ang maging likod ng Panginoon, hindi madaling bagay. At alam niya yon. Ang mga pagdurusa, inaasahan ho ito sa mga mananampalataya para sa Panginoon. To become a Christian is not a bed of roses. So kung gusto mo talagang maging seryoso sa iyong pagiging Kristiyano, magsakripisyo ka, kapatid. Maglingkod ka. Maging handa kang magdusa para sa kanyang iglesia. So sinasabi ni Apostol Pablo yan sa Acts chapter 9 verse 16. Sinabi niya doon ng Panginoon Jesus kay Ananias, sabi niya, "For I will show him how much he must suffer for the sake of my name." Aware si Apostol Pablo doon. Doon pa lang sa pagtawag sa kanya, alam niya yung kanyang hirap na pagdaraanan. Hindi niya iniisip na magiging lingkod siya ni Jesus. Ay, tinawag ako ng Panginoong Jesucristo para sa bed of roses. An easy life. Hindi niya sinabi yun eh. The cost of discipleship is heavy for him, but he is willing to pay for the price. Yun ang makikita natin. 2 Corinthians chapter 11 verse 23, sabi ni Apostol Pablo, "Are they servants of Christ? I am a better one. I am talking like a madman, with far greater labors, far more imprisonments, with countless beatings, and often near death." Ganoon kahirap ang pinagdaanan ni Apostol Pablo. Kaya nga doon sa 2 Corinthians, sinabi niya ito para sa lahat ng mga alagad ng Panginoon. Ano sinabi niya? 2 Corinthians chapter 4 verse 7, sinabi niya dito, "But we have this treasure in jars of clay, to show that the surpassing power belongs to God and not to us." Vessels lang kami. Walang anuman sa amin. Ito ay upang ipakita ang kapangyarihan mula sa Diyos. Verse 8 and 10, sabi niya, "We are afflicted in every way, but not crushed. Perplexed, but not driven to despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Always carrying in the body of death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies." Ganyan po ang ipinapakita sa atin ni Apostol Pablo dito. Ang aming mga pagdurusa, sabi ni Pablo, ang aking mga pagdurusa, gaano man ito karami, gaano man ito kalalim, ang mga pagdurusang ito ay hindi mailalapit doon sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo. He had not yet suffered as much as Christ did in His cause to redeem His own body, His church. Maski na gaano karaming pinagdaanan ni Pablo, alam niya, habang buhay niyang sisikaping punuin ang mga pagdurusa ni Kristo kasi hindi niya mapapantayan yon. Hindi niya mapapantayan yon. Kapatid, yun ang puso ni Apostol Pablo dahil sa pagmamahal niya sa iglesia ng Panginoon. Ito yung kanyang tuunan ng buong buhay niya. Ngarin niya na maging kagaya ni Kristo. Maski na sa pagharap ng mga pagdurusa sa kanyang kasalukuyang sirkumstansya, pinupuno niya ang mga pagdurusa ng Panginoong Jesucristo, maski papaano man lang. Kumbaga sinasabi ni Pablo, maski papaano man lang, ay maangkop ako sa wangis ng mga pagdurusa ng aking Panginoong Jesucristo. Consider yourself. Tingnan mo ang iyong sarili, kapatid. How much have you been willing to suffer for the church? How much? Tulad ng sinabi ko, ang pagmamahal
ay masusukat yan kung gaano ka kusang loob na maglingkod at magdusa para sa minamahal mo. Ang tanong, gaano mo kamahal ang iglesia ng Panginoon? Gaano mo kamahal ang iglesia ng Panginoon? Tingnan mo ang kanyang pinagdusahan para sa kanyang iglesia. Look at the cross. Look at the cross. Look at him. The sin bearer, the wrath bearer. Siya ang pumasan ng lahat ng ating mga kasalanan. Lahat ng puot ng Diyos. Lubos-lubos. Tinanggap niya lahat ng yun. Sa sarili niya, sa cross ng Kalbaryo. And then he cried. Ano sabi niya? My God, why hast thou forsaken me? Nothing can be more painful to the Son of God is to be forsaken by his own Father. At the cross, the Father cannot even look with pleasure to his own dear Son. Bakit? Why? Because he is the greatest sinners of all. He is carrying all of our sins. Dala-dala ng Panginoong Jesucristo yun. And he had to pour his wrath upon his own Son. Ganun kamahal ng Panginoong Jesucristo ang iglesia. He suffered at the cross for you and for me. Alam niyo sa Apostol Pablo yun eh. Ito rin yung kanyang puso, minamahal niya. Minamahal niya ang iglesia ng Panginoon. Nagagalak siyang magdusa para sa iglesia ng Panginoon sapagkat yun ang tinahak ng daan ng kanyang Panginoong Jesucristo. Sana kagaya din tayo ni Apostol Pablo, mga kapatid, ano? Baka mamaya, konting ano lang sa'yo, ayoko na. Wala pa yun, hindi ba may lalapit yun sa pagdurusa ni Apostol Pablo, no? Sana masambit natin ito. Sabi ni Apostol Pablo, in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's affliction for the sake of His body. That is the church. Maraming mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, sana hindi ka ganito. Inasabi nila, okay, I am willing to do anything for the church except when it calls me to inconvenience. Sana hindi ka ganito. Basta yung aking comfort zone, hindi matatamaan ang paglilingkod ko, okay, I can do anything. Maraming ganyan. Tara, mag-ano tayo? Mag-ikot tayo dito at mag-evangelize. Ang init, pastor. Pwede ba? Sa hapon na. Diba ganon? Maraming mga Kristiyanong ganon eh. Pastor, ang aga naman ng service natin. Pwede ba? Ano? Ayaw mong masira yung mga comfort zone mo. Ayaw mong magsakripisyo. Pero sinasabi mo, Kristiyano ka. At hangad mo ay maglingkod. Kaya, siyasatin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Ano ang mga pinagdusahan mo para sa paglilingkod sa iglesia ng Panginoong Jesucristo? Nabubuhay tayo, alam niyo po ba? Nabubuhay ho tayo sa panahon ng mga na maraming mga Kristiyano spiritual lazy. No? Kristiyanong spiritually lazy. Maring baka ikaw 'yun, kapatid. Hindi naman siguro ikaw 'yun, ano? Baka ikaw ay isang tamad na Kristiyano na hindi mo man lang kayang ibigay ang panahon mo para sa Panginoon. Hindi ka man lang nakikita kasama ang mga kapatiran, di ba? Na sumasamba sa Kanya dito sa loob ng iglesia. Kumbaga para sa iyo, ang pagpunta sa iglesia, pagpunta rito ay utang na loob ng Diyos pa sa iyo. Ganun ba ang iniisip mo? Tuwing mag-church ka, kailangan bayaran ni Jesus. No? Yan kasi utang na loob yan sa akin ng Panginoon. Tungkulin natin yan para sa ating sariling kabutihan, sa kaluluwa natin, na kung hindi natin gagawing magdusa tayo, para sa atin yon. Ito, ano po ang mahihinita ni Jesus kung hindi ka pupunta rito? Anong mahihinita niya? Wala. Wala. Pero ang mahihinita mo ay masaklap.
ikaw ay hindi magkakaroon ng kagalakan sa iyong buhay espiritual. Sapagkat hindi ka nagbibigay ng iyong sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Sana mga kapatid, hindi mo sasabihin, I have done enough, Pastor. Tapos na ako. Okay na ako. Wala sana sa atin dito na ang tagal ng Kristiyano, I have done enough. No, you have not done enough. You have not done enough. Hindi ka pa nga nakakalapit kay Pablo. Na si Pablo ay hindi pa nakakalapit kay Kristo. Para sa kanyang ginawa, para sa iglesia, you have not done enough. Okay na ako. Kumakanta na ako. Okay na ako. Dito na lang ako. You have not done enough. You will never do enough sa iyong buhay. Maaring sasabihin mo, marami na akong pinagdusahan sa buhay ko eh. Tapos na yon. Hindi po. Tapos na ako, I have done what I ought to be done. No, it's never enough. When you love somebody, di ba? Di ba kapag kamahal mo ang isang tao, pwede mong sabihin, hindi mo pwedeng sabihin, tapos na. Niligawan na kita, minahal na kita, tapos na. Pag mahal mo yung pinakasalan mo, mamahalin mo yung taong pinakasalan mo. Hindi mo siya minahal dahil pinakasalan mo lang siya. Pagkatapos, tapos na. Hindi. Yung pinakasalan mo, mamahalin mo yan habang buhay. That is the commitment of wife and a husband in marriage. I married the person I love and I will love this person all my life. And this is the call for us, mga kapatid. If you love the church, if you will love the church, you will not stopping loving the church. And you will not stop sacrificing your interests, your life for the church, for the sake of the body of the Lord Jesus Christ. And finally, as we look at here, yung sinabi niya dito, ang pagmamahal niya sa iglesia ay dahil si Pablo, fully aware siya that the church is what? Is the body of Christ. Of His body. Tingnan niyo yung verse. Of His body, that is the church. Alam po ninyo, no? Itong metaphor na ito, the body, paglalarawan po ito yung tinatawag na most sublime metaphor of the church. Napakaganda po nito eh. Kasi ito yung parang isang organic body, no? Like a living organism, a living human body, it can be harmed, it can grow bigger, it's sometimes with passion, it can rejoice, a body that needs nourishment with God's words. Ito yung paglalarawan sa iglesia na napakaganda, buhay na paglalarawan sa iglesia. You know, ito yung paboritong ginagamit ni Apostol Pablo na paglalarawan sa iglesia, the body. It is Christ's body. That is the church. 1 Corinthians chapter 12 verse 12, tinalakay niya doon ang mga spiritual gifts. Ano sinabi niya? Sinabi niya sa atin, for just as the body is one and has many members, and all members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. The church is what? Is one body with various parts. May mga bahagi ang isang katawan, and every member is what? He is part of the body. He has a role to fulfill in the body of Christ. Hindi ka iniligtas at iniligay ng Panginoong Hesukristo sa iglesyang ito para maupo lang. You have a role to fulfill, kapatid. You have a role to fulfill. Pakinggan niyo po ito. Walang patay na bahagi ng katawan.
Liban na lang kung ikaw ay patay na kuko. Walang palumuti sa katawan. Kailangan bahagi ng katawan, there is a vital union with the church. So the church is one body with various parts. Mga kapatid, now, dito sa Colossians, maliwanag naman po na itinuturo ni Apostol Pablo. Sinabi niya sa Colossians chapter 1 verse 18, and He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang ulo, siya ang pinuno, siya yung preeminent sa kanyang iglesia, na kung saan ay tinubos niya ng kanyang dugo at muli siyang nabuhay para dito sa kanyang iglesia. Dito po sa Colossians chapter 1, verses 19 to 21, itong Diyos natin na nasa wangis ng Diyos sapagkat siya mismo ay Diyos. The creator of all things. The head. He is the head of the new creation. He is the head of the church. No, ngunit he condescended. Nagpakababa siya. Diyos siya pero nagpakababa siya. Sabi niya sa verses 19 to 21, for in him all the fullness of God was pleased to dwell, and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, make peace by the blood of his cross, and you who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds. Para lamang ipagkasundo. Makipagkasundo ang kanyang bayan sa Diyos na banal, ang Diyos ay bumaba. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Diyos na ito ay tumungo sa cross ng Kalbaryo hanggang sa kamatayan upang ano? Upang ipagkasundo ang kanyang sariling bayan. Ganun ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ibinuhos niya yung kanyang dugo para ano? Para sa pakikipagkasundong ito. Siya ang naging ransom payment, atonement payment para sa kanyang bayan. Ang kanyang katawan ay isinadlak sa kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo upang ang kamatayan ko, kapatid, at kamatayan mo ay mawala na. Sapagkat kung na kay Kristo ka, wala nang kahatulan. Nagets niyo po ba yon? Wala nang kahatulan. No more condemnation to those who are in Christ. Yun po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, and here, maliwanag po ito para ho sa ating lahat na si Jesus sa kanyang pagmamahal sa kanyang iglesia ay ibinigay niya yung kanyang sariling buhay. Ibinuhos niya ang kanyang sariling banal na dugo para sa ating katubusan. Alam niyo yung pinaka-passage doon sa Acts chapter 20 verse 28 na pumarito sa Efeso si Apostol Pablo. Tinawag niya yung mga elders doon sa Ephesian church na yon, yung mga pastor ng church, at ibinilin sa kanila ang church. Ano sinabi ni Apostol Pablo sa kanila? Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which He obtained with His own blood. Bantayan ninyo ang inyong sarili. Bantayan ninyo ang iglesia. Ano ba itong iglesyang ito? Ito yung iglesia na nabuhay, na tinubos ng kanyang sariling dugo. Tinubos ang iglesia ng kanyang sariling dugo. Now, yung pinakamadalas na ginagamit sa kasalan, alam niyo po ba yon? Yung Ephesians chapter 5 verse 28 to 29. Are you familiar with that? Sinasabi sa atin dito, ito yung ultimate model ng marriage. Ito yung pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia, yung kanyang bride. Remember that, Ephesians? Ang kanyang iglesia, at makikita natin dito sa Ephesians chapter 5, verse 28 to 29. Sinabi niya sa atin dito, in the same way, husbands should love their wives as their own body. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it,
just as Christ does the church. Ganyan ituring ni Kristo ang kanyang iglesia. Tayo yun. Ganyan ang kanyang pagmamahal sa kanyang iglesia. Kaya ang dapat ang mga asawang lalaki, ganyan din. Yan ang modelo ng pagmamahal. Walang napupuot, ito pakinggan nyo, walang napupuot sa kanyang sariling katawan. Aalagaan niya yung kanyang sariling katawan. Sinasabi sa atin dito, pag mahal mo, di ba, ang sariling katawan, inonorish mo yon. Aalagaan mo yon. Hindi mo yun gugutumin. Hindi niya hayaang maging pabaya, kundi pagmahal mo. Hindi mo yun pababayaan eh. Minamahal ni Kristo ang kanyang iglesia. Iniingatan ang kanyang sariling iglesia kagaya naman ng dapat gawin ng mga lalaki sa kanyang sariling asawa. Ibigay ang kanyang sariling buhay. Ang punto dito mga kapatid, minahal ni Kristo ang kanyang sariling iglesia, ang kanyang katawan. Nakikita niyo ba yung puntos dito mga kapatid? Minahal ni Kristo ang kanyang sariling katawan. Saktan mo ang iglesia, ano mangyayari? Sasaktan mo si Kristo. Sapagkat ang iglesia ay katawan mismo ni Kristo. Binigay niya ang kanyang sariling buhay para dito. And He will never harm His own body. Sasaktan mo ba ang iyong sarili? Sasaktan mo ba ang iyong sariling katawan, mga kapatid? Hindi mo gagawin yun. That is why Paul even rejoices in his suffering for Christ's own body. Alam niya na ang iglesia ay katawan ni Kristo. Ganito kahalaga para kay Apostol Pablo ang iglesia, sapagkat ito ay katawan ni Kristo. This is the body of Christ. At kung iintindihin natin ang katotohanan na yan, hindi ka magiging pabaya na miyembro ng isang iglesia. Kung naiintindihan mo yan, hindi ka magiging pabaya na isang pabayang miyembro sa katawan ni Kristo. At hindi mo ituturing na mababa ang katawang ito sapagkat ito ang katawan ni Kristo. Hindi ko alam kung paano ko ipapasok po sa inyong isipan po ito mga kapatid. That the church is the very body of Christ. If you belong to the church, then you belong to Christ. Whatever you do to the body, you do it to the Lord. Amen? If you forsake your membership in the church, you are forsaking the Lord of the church because the church is His own body. Di ba alam mo naman, ang mga magulang, palaging hinahanap ang mga anak kapag ka nawawala palagi. That's the heart of the parents Pag nawawala, namimiss mo. Hinahanap mo sila. When you skip the church, Christ is hurt. Christ is hurt. Nasaan na itong bahagi ng katawan ko? Ba't nawawala? Nasaan na sila? Ano na kaya ang ginagawa niya sa kanyang buhay? Bakit wala siya dito? Pagka ganun mga kapatid, nasasaktan po si Kristo. Pag nagpapabaya ka sa iyong tungkulin ng membership. So anything you do to hurt the church is hurting Christ Himself. Mga kapatid, I'm just simply full of passion to this. Kasi mahal na mahal ko talaga ang iglesia Because I want everyone to realize, gusto kong maintindihan ninyo ng mabuti, that the church is not something that you can disregard, that you can neglect. This is the body of Christ.
So we have seen here so far. And to conclude our study, nandyan pa ba kayo? Parang nandun. Church, wake up! Sabi po to conclude our study, love for the church of the Apostle Paul. He is willing servant. He is willing to suffer gladly for the brethren. And he is willing to share in the afflictions of Christ. Let me just ask you, are these marks of love for the church yours? Ito ba'y sa iyo? Itong mga marka na ito, sa iyo ba? Now, be honest. Pag hindi, pumunta ka sa Panginoon. Manalangin ka, sabihin mo, Panginoon, guilty ako. I'm not love the church whom you love. Are you willing to be a servant of the body of Christ? Are you willing to suffer gladly for the brethren? Are you willing to share in the afflictions of Christ? Mamaya. Sige. I'm just kidding. Alalahanin natin na the greatest motivation natin na mahalin ang iglesia ay dahil sa pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia. Dapat mga kapatid, yun yung nagtutulak sa atin yung nagmo-motivate sa atin na mahalin natin ang iglesia. Sapagkat minahal ito ng Panginoong Jesucristo. Tinubos ito ng Panginoong Jesucristo ng kanyang sariling dugo. Ibinigay niya yung kanyang sariling buhay para sa kanyang iglesia. I want to plead with you, my brothers and sisters, take seriously your membership in the body of Christ. Isipin ninyo, we're not just thinking the pain among the members of the body. Think about the pain of the head of the body, the Lord Jesus Christ. This is His own body. Mga kaibigan, itong isang hamon lamang po sa iyo. Gaano katagal ka ng Kristiyano? Let me just ask you. Some of you are simply visitors. I'm not seeking to rebuke you here, all right? But most of you are here for a long time. Matagal ko na kayo nakasama, mga kapatid. Kilala ko na kayo. And some of you are believers, I know. Believers. Ito lang. No, why are you not seeking membership in the church? In the body of Christ. This is the body of Christ. You must be part of the body of Christ. Sana hindi ikaw yung I love Jesus, but I hate the church. I love Jesus, pero magpapahinga muna ako. Bahala muna kayo dyan, pastor, ha? Masyado ako nasaktan. Ito muna ako. Maling-mali kapag kagano ng pananaw mo. To love Jesus is to love His own body. Hindi pwedeng bahala muna kayo dyan. Dito muna ako. Magpapalamig muna ako rito. Sinasaktan ako. Hindi pwedeng ganun . And then mga kaibigan, if you are not a believer, kung hindi ka isang Kristiyano, kung hindi ikaw yung totoong nagsisi at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, una, hindi ka bahagi ng katawan na minahal ni Kristo na kanyang ibinuhos ang kanyang sariling dugo. Ikaw ay nasa ilalim pa ng kasalanan ngayon. Ikaw ay nasa ilalim pa ng puot ng Diyos ngayon. Sapagkat hindi sa iyo ang ibinuhos na dugo ng Panginoong Jesucristo, sapagkat ikaw ay hindi mananampalataya. Sana sa umagang ito, mga kapatid, maging hamon sa iyo ito, kaibigan. Magsisi ka. Kung meron man tayong kasamahan dito na hindi pa sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, magsisi ka, sumampalataya ka sa Panginoon, ibigay mo ang iyong sariling buhay, maglingkod ka sa kanyang iglesia, huwag mong padaanin ang araw
buwan at taon na wala kang pakikipagtuos sa manunubos sapagkat darating ang panahon, wala nang pagkakataon. Ang hukay ay wala nang pagkakataon para sa iyo. Habang may hininga ka pa, isipin mong mabuti. Ako ba ay na kay Kristo o wala? This is a matter of life and death. Ang urgency ng Ebanghelyo, anytime we do not know, death may come. At nawala na ang lahat ng ating pagkakataon, we don't believe in purgatory. It is appointed for man to die once. No purgatory. After that, judgment. Sana ngayon pa lamang makipagtuos ka na kay Kristo. At ang iyong buhay ay ibigay sa Kanya. So mga kapatid, bago ako magwakas sa panalangin, sana mahalin natin ang iglesia. Ano ang pangalan ng church natin? Bago na. Sana mahalin niyo yung iglesia natin. No? Sana ibigay niyo maski ang sarili ninyong buhay para sa iglesia. Sana maglingkod kayo. Start na ng February, February 1 today. Sana makita ko. Alam niyo, isang joy, isang kagalakan po ng isang pastor. Makita yung bawat isa sa inyo na naglilingkod. Isang kagalakan. Uy, si Kuya Emar. No, nag-i-special number. Wow, praise the Lord. Isang kagalakan po yun. Tuwan-tuwa po ako, honestly. May boses pala si Kuya Emar. Kailangan lang tapikin. Diba? So mga kapatid, this is the body of the Lord Jesus Christ. Love the church. Right? Love the church. Let's pray. Our Father, we thank you sa mga paalaalang ito. Mabigat sa puso, Panginoon, sapagkat alam namin na kaming lahat ay guilty. Guilty beyond reasonable doubt. We have not loved your church as we should. Lord, forgive us. Renew our hearts. Renew our commitment of love to you and your church. At kung meron dito sa amin sa kalagitnaan, mananampalataya, pero wala sa church mo, naway udyukin mo rin sila. Napakahalaga na maging bahagi ng iyong katawan upang magampanan ang mga tungkulin ng bahagi ng katawan. Kung meron mang mga hindi mananampalataya, ibigay mo sa kanila ang kabigatan din, Panginoon, ng napakapanganib ng kanilang kalagayan na maliban na lamang sila'y magsipalataya sa Panginoong Jesucristo, O Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito'y dalangin po namin sa lahat ng ito. Pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hello everyone. Maari po ba tayong tumayo? Samahan niyo po akong muli at umawit at i-praise ang Panginoon. Let's sing You Are Days of Elijah.
crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet call with your voice is the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. These are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. These are the days of the harvest, the fields are as white in your world, and we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet call with your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet call. Lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet call. Lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet call. Lift your voice, it's the year of Jubilee, out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet call. Lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. You may now all be seated. Church family, we now come to the Lord's table. Communion is not just a ritual. This is remembrance. This is thanksgiving. This is fellowship with Christ. The Bible says in 1 Corinthians chapter 11, verse 26, "For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Today, we remember his sacrifice. We examine our hearts. We come not because we're worthy, but because Christ is worthy. All believers who trust in the Lord Jesus Christ are invited to participate. But before that, let's pray. Heavenly Father, we thank you for gathering us today as your people. Thank you for the cross. Thank you for the forgiveness of sins.
Thank you for the body and blood of Christ given for us. As we come to your table, prepare our hearts, remove distractions, cleanse us from hidden sins. Help us remember the depth of your love. May this moment honor you and draw us closer to Christ. In Jesus' name, amen. Before we partake, the scripture encourages us to examine ourselves, and let's take a moment of silence to confess our sins, humingi tayo ng tawad sa Diyos, and surrender our hearts to God. Lord, we confess that we have sinned in thoughts, words, and actions. We have failed na mahalin ka ng buong buo and love others sincerely. Patawarin niyo kami, Panginoon. Gasan niyo po kami ng dugo ni Kristo. Restore our hearts and renew our spirit. Thank you that in Christ there is mercy, grace, and forgiveness. We receive your cleansing today. Amen and amen. May I ask the servant leaders to come forward? First Corinthians chapter 11, verses 23 to 24. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." May I ask the servant leaders to distribute the elements, the bread? Your way to the thorns, surrender, gave it all. Took the cup to your lips and drank to the dregs, the judgment meant for me. Oh, the deep, deep love, oh, the cleansing blood, mercy measureless and free. Oh, be still and know that all is well, the cross has broken. This bread represents the body of Christ broken for us. He suffered so we could be healed. He gave himself so we would live. Let's pray for the bread. Lord Jesus, thank you for your body that was broken for us. Thank you for the suffering you endured on the cross. Because of your sacrifice, we have forgiveness, healing, and new life. As we eat this bread, help us remember your love and live in obedience to you. In Jesus' name, amen. Let us partake of the bread together. Please distribute the wine, the cup. Three dark silent days as earth and heaven mourn, but the
first of flowers bloom, sin and death are laid in chains. So be still and know that all is well. The cross has broken. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." This cup represents the blood of Christ. His blood sealed the new covenant. His blood washed away our sins. His blood brought us near to God. Let us pray for the cup. Father God, thank you for the precious blood of Jesus that cleanses us from all sins. Thank you for the new covenant of grace and salvation. Because of Christ's blood, we are forgiven, redeemed, and adopted as your children. As we drink this cup, remind us that we belong to you. Help us walk in holiness and gratitude every day. In Jesus' name, amen. Let us drink together. Let's pray. Lord, our hearts are full of gratitude. Thank you for the cross. Thank you for salvation. Thank you for the hope we have in Christ. May this communion strengthen our faith, unite us as one body, and empower us to serve you faithfully. Help us live each day remembering what Jesus has done for us. We give you all the glory and praise in Jesus' name. Amen. You bared your wrist to the nails, your brow to the thorns, surrendered, gave it all. Took the cup to your lips and drank to the dregs, the judgment meant for me. All the deep love, all the cleansing blood, mercy measureless and free. Oh, be still and know that all is well. The cross has spoken.
Praise the Lord sa preaching ni Pastor. Again, it is a privilege na maging part ng isang body o ng isang organization na walang ibang qualification kundi dapat makasalanan ka, no? So, yun, yung ating church. And di kayo pinipressure ni Pastor, no? Ine-encourage kayo na maging part ng local church. Of course, ang church is universal yan, no? Lahat ng mga believers sa Panginoon. And mararamdaman yan as you mature in faith, as you immerse yourself sa pag-aaral at sa panalangin. Kusa na lang yung paglilingkod sa Panginoon. At dapat, kagaya ng pagbibigay, sabi, God loves a cheerful giver, di ba? So, ibig sabihin, hindi ka napipilitan at walang pumipilit sa iyo, kaya ka cheerful. The same thing is true sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat hindi ka napipilitan at walang pumipilit sa iyo. Mahal ng Panginoon yung cheerful na nagbibigay. So, mahal niya tayong lahat, pero special ang pagmamahal ng Diyos. Tandaan niyo yan, sa cheerful yung heart na nagsaserve sa Lord. Sabi sa Hebrews chapter 13, verse 16, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. So, our giving, hindi lang ito act ng charity. It is an act of worship that honors God, and of course, nagbe-bless din sa bawat isa, especially kung yung ating mga pananalapi at offering ay nagagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan, of course, sa ikalalago ng kingdom ng Diyos sa pag-spread ng gospel, no? So let us pray. Lord, we thank you for the blessings that you have given us. Salamat, Panginoon, sa privilege na kung saan ang aming pagbibigay ay merong patutunguhan dito po sa iglesia, because ang aming mga material things ay paraan to worship you, pagpapakita that we acknowledge that everything that we have comes from you. Bigyan mo ng pusong may katalinuhan at katapatan ng mga taong nagmamanage ng iyong pananalapi na magamit ito for the glory of your name. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ushers? Let us all stand. Let's pray. Pagmahal na Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong salita. Salamat sa pagpapakain mo sa amin ng inyong salita, sa pagpapalakas ng loob sa aming pagpupulong. Kunin mo kami at gamitin para mahalin at paglingkuran ka at paglingkuran ng iglesia. Ama, salamat sa lahat ng kahangahangang bagay na nagawa mo ngayon. Salamat sa inyong pag-ibig na ipinahayag sa amin at sa pag-ibig na pinagsasaluhan namin bilang isang katawan. Ngayon nawa ang ating Diyos at Ama mismo at ang ating Panginoong Jesucristo ay patubayin ang aming daan patungo sa inyo at palakihin nawa kayo ng Panginoon at pasaganahin sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat, gaya ng ginawa namin sa inyo, upang kanyang itatag ang inyong pusong walang kapintasan sa kabanalan sa harap ng ating Diyos at Ama. Sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ng lahat niyang mga banal. Amen at amen. God bless you all. Go with peace. Serve the Lord. Serve the church. Amen. So, wag mo na kayong uuwi. At meron po tayong konting salo-salo. Kuya Roy, please stay.